Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil sa pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda? Napoot ka ba sa mga taga-Sion? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo, huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan, huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan, at ang taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta po kayo mga kapanalig? At maraming salamat uli sa inyong pagtaguyod, pagtanggap sa ating programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ano po ang mensahe ng Panginoon? Isa lamang ang message niyan. At itong ating tatalakayin. Ang lahat ay may katapusan. Ang lahat ng aklat may the end. Ang lahat ng sine may the end.
ang lahat ng teleserye. Pagkahaba-haba man, minsan nanood ako ng teleserye, 89 episodes, nag-ending din. Ang lahat ay may katapusan. Sa banal na ebanghelyo, ang tinutukoy ng Panginoon ay ang katapusan ng mundo, the end of the world, the last day on earth, kung kailan darating ang anak ng Diyos upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay, to judge the living and the dead. At ano ang mangyayari dito? Ang sinasabi ng Panginoon, sa mundong ito, habang tayo nabubuhay, magkasabay na nabubuhay ang masasamang tao at ang mga mabubuting tao. The good and the bad. Marami nagsasabi, bakit hindi na lang lipulin ng Panginoon yung mga masasama para okay na tayo? Huwag tayo magsalita ng ganyan. Kung may kapatid kang black sheep of the family, nagdra-drugs, nag-alcohol, o anuman, sasabihin mo ba, Lord, kunin mo na yan, kapatid kong yan, patayin mo na yan. Walang silbi yan. Ano ka? Sasabihin ba yan ng nanay mo? Sasabihin ba yan tatay mo? Ano sasabihin ng nanay at tatay mo? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. May pag-asa pa yang magbago ng buhay. May pag-asa pa yang bumuti. Kaya, sa tanong, bakit kasabay nating nabubuhay sa mundo ang masasamang tao? Ang isang dahilan nga at pinakamahalaga, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At habang tayo nabubuhay, may panahon tayong magbago. May panahon tayong magbalik loob sa Panginoon Diyos. May panahon tayong magpakabuti, magsisi. At hari nawa, tanggapin natin ito sapagkat hindi naman tayo magmamapuri na tayo ay matutong magbalik loob sa Panginoon Diyos sa tuwina. Sinasabi ng Panginoon, sa katapusan ng mundo, darating ang mga anghel. At ano ang gagawin ng mga anghel? Yan! Sa katapusan ng mundo. Bakit? Sapagkat sa katapusan ng mundo, tapos na ang desisyon. Hindi ka na pwedeng magbago ng desisyon. Kung masama ka, masama ka. Kung mabuti ka, mabuti ka. Sealed na. Sarado na ang kaso, ika nga. Kaya huwag nating paratingin pa sa katapusan ng mundo ang ating pagsisisi. Now pa lang, magsisi na tayo at magbalik loob sa Panginoon nang hindi tayo abutan ng kapahamakan. Darating daw ang mga anghel at ihihiwalay ang mabubuti sa masasama. At yung mga masasama ay mapupunta sa impyerno, samantalang ang mabubuti ay dadalhin sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang sino mang may tainga, makinig sa mga salitang ito, sapagkat hindi tayo mabubuhay ng habang panahon sa mundong ito. At kahit hindi natin hintayin ang katapusan ng mundo, may oras din tayo na kamatay. Malay mo, bukas, makalawa, tawagin tayo ng Panginoon. Ang mahalaga, handa tayo anumang oras tayo tawagin ng Panginoon. At mahalaga rin, pagdating ng paghuhukom, wala tayong pangamba, wala tayong takot. Bakit? Sapagkat minahal natin ang Diyos, minahal natin ang kapwa, tinupad natin ang Kanyang kalooban, nagsisi tayo, nagbalik loob sa Kanya, minahal natin siya, at nang tayo ay maihatid niya sa buhay na walang hanggan. Nawa sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birhen, tayong lahat ay maging karapat-dapat ng mga anak ng Diyos, karapat-dapat sa kaligayahang walang hanggan sa langit. Amen.